isa, wala. Nakita po akong isang post sa Facebook. Sabi po niya, suggestion para sa Christmas party reunion games. Ano daw po? Unang-una, agawan ng lupa. Ayan, no? Pangalawa, palayuan ng narating sa buhay. Oo nga naman, no? Ayabangan. Minsan, nangyayari po yan sa reunion, di ba? Sabihin nung isa, kami pumunta ng Boracay, no? Siyempre, yung iba hindi magpapatalo. Ay, kami pumunta ng Hong Kong, no? Yung iba hindi magpapatalo. Kami pumunta ng Europe. Ikaw hindi ka na lang umiimik. Bakit? Doon ka lang sa tabi-tabi na swimming pool. Hindi po ba? No? Meron din po, ilahan pababa. Opo, di ba? No? Minsan, pinamaliit natin yung ating mga kamag-anak. Di po ba? Tayo po mismo, hinuhusgahan natin sila. Meron pa po, pagalingan ng anak. Pinagmamalaki. Sinasabi, yung anak ko, nag-aaral yan sa Maynila. Tapos sasabihin ng isa, wala ka doon sa anak ko, nag-graduate na, board passer. No? Sasabihin ng isa, yung anak ko, binili kami ng bagong sasakyan. Pero ikaw na nagluluto doon sa likod, sa kusina, hindi ka makarelate. Hindi po ba? No? Ano pa po? Paramihan ng pera. Pagandahan ng sasakyan. Oo nga po, no? Hindi niyo po napansin, pag reunion, dyan nilalabas yung bago nilang sasakyan. Kaya nga, ikaw na naka-tricycle lang, naka-bisikleta, naka-motor, minsan, nahihiya ka na lang. At ano pa po? Ito pa, sumbatan. Sumbatan. Palagi tinatanong, ano ba ang naiambag mo sa pamilyang ito? Minsan, nilalait natin yung kinokontribute ng iba. Ano yung dinalang pagkain? Anin lang, no? Ano yung dinonate? Ano yung tinulong sa mga raffle natin? No? Tuwalya? Anyo? Hindi po ba? Alam niyo po bakit ang Pasko nagiging malungkot? Dahil din sa atin. Hindi nagiging merry ang Christmas dahil meron tayong mga ginagawang samaan. Dahil meron pa rin tayong pagkukulang sa bawat isa. Alam niyo po bakit hindi nagiging masaya ang Pasko? Dahil may iba pa rin sa atin may kataasan ng loob. Amen? Mga kapatid, tayo po ay inaanyayahan. Kung gusto mong maging masaya ang iyong Pasko, mag-umpisa kang unang-una sa pagpapakumbaba. Amen? Pangalawa, sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Sa pagsisisi na mga ginawa nating kasamaan o hindi maganda sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa ating pamilya. Mga kapatid, paano ba sasagutin ng Diyos ang ating dasal? Unang-una na dyan, kailangan nating bitawan, iwan, alisin ang dumi ng ating mga kaisipan, ang ating puso at kaluluwa. Kailangan nating hingin ang tawad ng Diyos sa ating pagkakasala. Tandaan niyo po ito, hindi po kayo makakatanggap ng bagong grasya kung nananatili ka pa rin nakakapit sa iyong lumang pagkatao. Tingnan niyo po ang ating mahal na ina sa ating nabasang ebanghelyo. Bakit naging mapalad ang ating mahal na ina? Kasi hindi niya sinundan ang kanyang sariling kagustuhan, kung hindi sinundan niya ang kagustuhan ng Diyos. At hindi po ba yan ang kahulugan ng kabanalan? Holiness is following the will of God, doing God's will. And sin is prioritizing your own will rather than God's will. Mga kapatid, isang dahilan po bakit hindi sinasagot ng Diyos ang iyong dasal, bakit hindi ka masaya, bakit hindi ka payapa sa iyong buhay, ito ay dahil hindi ka nakakapit sa Kanya o hindi nakakapit ka pa rin at hindi mo mabitawan ang iyong pagkamakasariling kagustuhan. Hindi mo pa rin maiwanan ang iyong mga kakulangan, ang iyong kasalanan. Kapatid, tandaan niyo po na ang ating mga kasalanan ay ang naglalayo sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ay ang kandado ng langit
Kaya hindi maibigay sa iyo buong buo ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang kanyang grasya, dahil nabubuhay ka pa rin sa kadiliman ng kasalanan. But if we repent, my dear friends, we remove what hinders, what obstructs the grace of God to flow in our life. Nung minsan, meron pong dumating dito sa parokya, nagpapatulong po sa akin, nag-open up ng kanyang problema. Sabi po nitong lalaki na itong nakalipas na taon, napakarami po niyang kamalasan na naranasan sa kanyang buhay. Una na po dyan, nalugi yung kanyang business, nagkabaon-baon po siya sa utang. Pagkatapos nag-away po sila ng kanyang misis, tinatakwil na siya ng kanyang pamilya. Habang siya po ay nagkukwento sa akin, may napansin po akong nasabi niya. Tinatanong sa akin, Father, hindi po kaya nararanasan ko yung mga masasamang bagay na ito ay dahil sinumpa ako ng aking ina. Bakit naman? Tanong ko po sa kanya. Kasi po nag-away kami ng nanay ko. At iniwan ko po siya. Bago ko po siya iniwan, narinig ko po, sabi niya, sinusumpa kita. Gusto kong makita kita na gumapang sa hirap. Yun po siguro yung dahilan, no, Father? Bakit po hirap na hirap po ako ngayon? Sabi ko po dito sa tao, naghihirap po kayo, hindi dahil sinumpa kayo ng ina nyo. Kayo po ay nagkakaroon ng maraming problema dahil may galit kayo sa inyong ina. Dahil hindi maayos ang inyong relasyon. Dahil may kasalanan kayo sa inyong minamahal. Kung maaalis mo lang yung kasalanan na yon, kung magkakasundo kayo, kung magkakaayos kayo, kung mapapatawad mo ang iyong ina at mapapatawad ka niya, magkakaroon kayo ng kapayapaan. At pagpayapa kayo, diyan babalik ang grasya, ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, ano po ba ang nagiging dahilan? Bakit hanggang ngayon wala ang grasya ng Diyos sa atin? Yan ay ang sandahilan. Dahil merong malaking balakid. Dahil may pabigat sa ating buhay. Dahil nakasara ang langit sa atin. Ang dahilan ay ang ating mga kasalanan na hindi pa rin pinagsisisihan ngayon. Habang tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal, napakahalaga po, hingin natin ang kanyang patawad. Amen? Hingin din po natin ang patawad ng iba. Isa pong pinakamagandang regalo na pwede natin matanggap ngayong Pasko, ay ang mapatawaran. Amen? Isang napakagandang grasya na pwede nating maranasan ay yung makapagpatawad din tayo sa iba. Dahil sa pamamagitan po ng kapatawaran, inaalis na natin ang bigat ng ating puso, nililinis natin ang ating kaluluwa. Mga kapatid, sikapin po natin na magpatawad sa iba ngayong pong darating na Pasko. At napakahalaga din po, huwag niyong kalimutan, patawarin niyo din po ang inyong sarili. Amen? Marami po sa atin dito, ang tagal-tagal na, hindi rin mapatawad ang sarili. Ang Diyos, pinatawad na tayo. Ang Diyos, handang magpatawad sa atin. Pero tayo, handa ba tayong magbago? Ang Diyos, handa na ibigay niya ang kanyang grasya sa atin. Pero handa ba tayo na iwan natin ang ating kasalanan? What are you willing to leave behind? What are you willing to let go in order to receive God's grace? Tandaan niyo po, walang bagong grasya na darating sa iyo kung nakahawak ka pa rin sa iyong mga lumang kasalanan.